Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Yung isa naman dyan, nakita ko, nando sila sa ilog, ha? Tapos may slope, di ba? Pinapalitadahan yung lupa. Pinapalitadahan para maging semento, kikinisin. Ay, nako. Paano mo papalitadahan yung lupa? Di ba? Paano kakapit, di ba? Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. Kaya lang, sa mga building, nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to sa yan diki yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka nakakitang, yan, kamukha niyan. Yan, diki po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan yung mga bakal na yan. Yan ata sa gilid, Ayan, nakita mo yung nalapnos eh. Wala yung kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po yan, ni walang bakal tapos puro buhangin na sa loob May maliliit na bato, Kaya pala nabakbak, Ito sa Mindoro ito, Sen, Maganda yung ibabaw, no? Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali. Wala dyan. Hinahanap nga po. Yan yung ata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Nakita mo, gumuho ka agad. Naku. Pero ano ho ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally. As in, talagang wala. Okay, maraming mananago. Ngayon, titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun eh. Pati specification, di ba? Bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutuklasan. Diba? Kasi pwede ka, dito, kahit hindi ka nagagamit ng siguro ng bako litaw na Di ba? Madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita Kitang-kita. Nako. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na matutuklasan kung ang isang proyekto unang substandard. Ang sinasabi natin, dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide dyan, Sen. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan Pagkatapos yung specification ng mga materyales, madali naman So pag binungkal mo ng konti, wala naman kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. Dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, kayo na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinitataka nila, paano nakapagbayad? Paano naaprubahan ng tauhan ng COA sa field? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Ang contractor mismo, yung district engineer. So, tingnan mo district engineer ang contractor. Sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay? Kaya magtuturuan na yan tingnan mo. DE ka, alam niya Second Engineering District. Sabihin na natin, ex-province. Yan, yung enterprising na district engineer. Kunyari, ikaw, Jen, ikaw si Legacy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, Pahihiram mo pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? Kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si St. Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahiram ko dahil
unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Yes. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho sa loob ng isang taon, maaring makancel ang aking lisensya. Kaya ma-downgrade. Sa makatwid dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, Kumikita pa. kikita pa ako ng 5% na royalty. fee. Walang pagod. Tama. Yes po. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na? Legacy. Ipinamamalengke niya. Oo, ito. Ipinamamalengke. E de, naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Nako. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up. Yes po. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa sa niya. dami Pero na sa pala totoo lang, wala walang siyang ginagawa. ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo, yung pananagutan mo, at saka yung kabawalan sa'yo, pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal? Bawal. Pero practice yan, Sen. Practice Bakit naman. pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi yun lang. dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na nga po. Yun ang akala ng marami, Sen. Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kung ikaw naman ang district engineer. Yan. Naku. Dahil sa Papito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. merong merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ang mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, ganun. pagkatapos makikita mo yung lugar pati pagkain talagang pati yung pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang ho yun, ha? District engineer lang ito, ha. Okay, ngayon. Bakit siya nakakaginhawa na bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno yun. Gamit ng gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng programa pork. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung nabahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong, walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang-ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo, tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, regional director, etc., hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split nila eh. Splitting of contracts, bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunyari, 500 million yun. Opo. Gagawin niyan 50 million, 50 million, 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat pare-pareho? barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So makikita natin kung sino-sino Nako. ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. Ayan. Isang bagay siya ng kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi,
Sen Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang investigasyon ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman napala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna ng sample, ha? Sige nga. Alam mo po ba, Sen, Jen, natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Makati Senate parking? Yes. Di ba tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako. Na yan may 2.2 billion. Nasira ang political career ng mga binay dyan. Yes. Dahil siya tatakbong ano nun Yes, Presidente Mataas na rating At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Lumitaw na ngayon ang resulta ng Sandigan Bayan. Alam mo ba? Guilty. Dahil ang daming pinakitang ko. Ang daming matitibay na. Diba? Pinawalang sala po. Yun lang. Jomar Binay, Junjun Binay, at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya nasira ang kanyang political career niya. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong namin ni Jensen. Baka naman ganito lang rin to. Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelyido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. At saka kasama nyo, Lubaw at saka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail. Saka may mga technical. Pero yun nga po, Sen, ano ang magiging kahinatnan? Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang Politically motivated talaga So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin, yung sabwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Iba naman ang konteksto nito Iba ang konteksto nito. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost ito Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55 talagang, yun grabe, Sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon ay yung nasayang na pera magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede ko magawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Insurance. Di ba? Kung halimbawa yung COA,
Paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung... Ayun. Kung sino man yung... Hanggang saan ang aabutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? Ikaw, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan, di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWH, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Son, royalty lang po kami dyan 5% lang po kami. Ang kumitan ng malaki, kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. kasangkot ka dyan Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa member ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yon. Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya. Ngayon 5% na Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Maniwala ka sa akin. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Anyway, Sen, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala na tayong box, ha? Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatype pa po ni Natalie Pichi. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala itong napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin ni hindi sila nakikipag-coordinate Yun. At least narinig mo sinabi niya. Hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo. Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. Ano ba? Hindi ba dapat palakasin na lang natin? Kasi... Hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Wala. As in, wala. Hindi, ako naman, Sen, baka naman kung i-activate natin, dalagan ng tao. Wala talaga. Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss doon Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po Paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ako namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun ba? Pili lang. Si Hercules nga, ayaw kay David. Ako namimili ako. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yon. Tsaka hindi ka ililigaw nun. Marami kang kaibigan. Puro contractors naman. Ha? Circle of friends Wala. Alam mo ba, Sen, kasi nabanggit niyo yung River Basin Control Office. Opo. Meron palang dito, binabanggit dito yung OP, yung Executive Order number 186. Binasa yung na nauna dyan, 510. Tapos dilagyan pa ng konti pang ngipin. Yan ang sinasabi mo yung huli. Yung 2009, opo.
Kasi 2006 yung una, di ba? Aha. Baka akala mo hindi ko kabisado lahat yan. Ako, kapag ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, Nang tama, oo. ay, bahala ka sa buhay mo. Ayun. Masasalakap ka. Hindi ako nagtatanong ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa Pampanga, Kong? Sen? Balisasa. Balisasa, bababalisasa ka pagka mali ang sagot mo. At sila pala talagang inautusan Makapangyarihan nga yung opisina na yan. sa nasaan flood control project. Basahin mo yung mandato para maintindihan ng mga kababayan natin. Nandyan eh. Ikaw. Ang punto ko, Sen, itong ahensyang ito ay binaliwala na matagal. Baka naman kung bibigyan natin sa pamamagitan po ng Blue Ribbon, sa pamamagitan niyo po, baka naman mapasigla natin, may nasave tayong ahensya ng gobyerno. May structure Sa halip na eh. na buwagin natin, Sen. May structure na Wala sila. patay na eh. Paano mong mabubuhay yung patay? Oho. As in, Sa tingin ko patay. ganun ho ba? Wala talaga. Hindi na ho pwedeng ma-revive. Baka ma-CPR ko, mabuhay man lang. Kawawa din naman eh. Kung ikaw ang bumubuhay, kasi Opo. isipin mo, si Lazaro, kaya siya nabuhay, tatlong araw pa lang napatay. Opo. Ito pala matagal. 206. Ano 2006. Ano na tayo ngayon? 2025 na. O ilang taon na nakararaan? Oo nga pala. No? Mabubuhay mo pa yan. Baka ni Buto, hindi na natin makikita dyan. Kung halimbawa, 1 week pa lang, Oho. tatawagan ko si Saito, baka kayang buhayin ni Saito. Kasi 1 week pa lang eh. Baka may konting Baka init-init ma-revive pa pa. yan eh. Hindi kasi naalala ko, Sen, noong sa pagdinig ng kamera, nung nasa kamera pa po kayo, minsan na ninyong natalakay yan eh. Isibihin, dapat nung mga panahon na yon, sana ang DNR, binuhay naman lang sana, at napakahalaga pala ng papel ng ahensya, ng opisina na yan. Di ho ba? Wala ano yan. Wala ho ba talaga? Dapat tanggalin na lang yan. Ginagawang parkingan lang yan ng kung ano-ano. Ah, ganon? Ako na lang ilagay nyo dyan, Sen. Baka mabuhay ko po ng konti. Ano ba gagawin? Mag-monitor lang naman ata, Nelson eh. Di ba? Ano ba gagawin yan? Gagawa ka ng isang comprehensive plan. Oh. Ikaw ang magmamanage ng flood control. Meron kang plano. Opo. Basahin mo yung whereas. Power and function of the River Basin Control Office. Ito na yung EO 510. Oh, Yan, opo. 510 pala siya. tingnan mo yung whereas. Baka nakikinig po yung mga taga-DNR. Isa ho na... Ako na. Oh. Buhayin natin itong ahensyang ito. Ako talaga yan eh. Umaasa ako mabuhay ito eh. River Basin. Importante yan. Para maiwasan na yung ano. Tsaka para bumuo ka ng isang ganyang opisina, Nelson, at powered ng isang executive order, Aha. di ba? Panahon pala ni Gloria Macapagal-Arroyo. Oh, kaya binuo yan kasi may nakitang problema at kung noon pa pala gumagana yan at buong higpit na minomonitor, baka ho kahit paano, baka ang Pasig River na-resolve siguro natin. Gumanda. Sa dami po ng mga major rivers sa Pilipinas. Ito, ayo. Yan. Whereas there are areas in the country which have no major river basins but which have nevertheless been vulnerable to major flooding and landslides and therefore need to be included in a master plan for flood control. Master plan. Master plan pa pala sa flood control. Opo. Oh. Whereas there are existing and planned river basin projects that should be rationalized into a master plan for flood control. Oho. Isip-isipin mo yan. Ito yung gawain niya eh. Oho. Pagkatapos Parang hindi kumikibungasin eh. Pero isabihin ko ang head ang niyan. pinipilit ni Secretary Bonoan, meron siyang separate comprehensive plan for 18 regions. Ito yung 18 river basins. Sabi ko sa kanya, kahit 100 pang river basins ang pag-usapan natin, kung hindi integrated sa bawat isa, Opo. walang mangyayari. Tama o hindi? Tama po. kanya. Oo. Dapat talaga. Bakit ba't hindi kayo nakipag-coordinate dito? Ano gawain nito? May executive order ito. Tanggalin na natin yan para sa ganun. Huwag na lang dumami pinasusweldo natin. Wala namang... Meron pala silang pondo, initial amount, 500 million. Ba, ang laki. Yung river basin, ano? Yung 2006. Oh. Ngayon kaya, magkano na? 500 million, ayun, Ilan nakalagay daw ang dito. personal nila? Kasi ang balita ko, personal niya, 3 lang ata eh. Tayo na pumunta doon. Oho. Wala pala ito. Ang point ko lang, Sen, ang point ko lang po, sayang naman, kung bakit sabihin, yung ahensyang ganito na matagal pong binaliwala, kung halimbawa, paltan natin ng tao, baka ho,
mabuhay at magawa ng paraan, baka makatulong pa po ito sa problemang kinakaharap ng ating bansa, Sen. Sa palagay ko hindi na dahil sa pananagutan nila sa batas, sila yung gagawa ng isang master plan. I-integrate nila lahat ng river basins. Okay, nationwide po. 2006 ito. Opo. Sa matagal na panahon, ibig mo bang sabihin, 19 years ago. papaniniwalaan mo pa ako na may magagawa pa yan. Oo nga. Ikaw ang may mandato nito eh. 19 na taon ang nakaraan pagkatapos wala kang nagawa. Ganito pa rin ang kinasapitan natin. Mapapaniwala mo pa ako na may magagawa pa yan. Sayang. Ang pangalan, David pa naman ang pangalan. David ho ba ang pangalan? Hindi Ng apelyido ata. Apelyido, David. Sayang naman. Hindi, pinatawag ko nga yan eh. Kasama siya sa Susunod na pagdinig. susunod na pagdinig. Ayun, sige nga po. Kasi pinahahanap din po namin eh. Para ho naman matanong na palatuntunan ito, ilang araw na po namin hinahanap, hindi rin namin matagpuan. Sen eh. Umalis daw po ng opisina na walang pera. WP. UWP pala. Umalis na walang pera daw eh. Hindi mo matagpuan. Nakita nyo, hinahanap nyo lang, hindi nyo pa mahanap eh. Oo nga po. Kasi matanong man lang namin at malaman. Alam mo ba ang opisina nila, napakalapit lang dito? Yun na nga po, walking distance. Pwede mo lakarin eh. Oo, Bakit kasi hindi ka pa pumunta ron para kinausap mo na lang? Pumunta na po makita yung mo mismo staff kung anong natin ginagawa nila. Doon daw po sa tanggapan ng DNR, hindi rin nila makita kung saan eh. Tinatanong ko sa gwardiya, parang wala naman kami ganyang opisina dito ah. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nako po. Nagpapatintero sila eh. Kaya yung tubig na nakita mo kanina, kung makapagsasalita lamang yun, alam mo kung gusto nilang sabihin? Kami po ay buong pusong nagpunta rito kanya. Pasensya na po kayo kung nakapagdudulot na naman po kami ng pinsala sa inyo. Pero ngayon po ang pagpunta namin ay hindi po para pinsalain kayo. Ayun. Para i-dramatize lamang po namin ang pagsuporta namin sa ginaganap na pagdinig ng Blue Ribbon. Yun. Sapagkat ayaw naming magpakasangkapan. Ayaw po namin. Kasi ayaw po naming manalasa, ayaw po naming maminsala. Gusto naming magpakontrol. Bakit ang hindi? Kaya lang po, imbes na po kami kontrolin, wala. kabaligtaran po ang nangyayari. Ang hindi po nyo makontrol ngayon ay yung paggamit po ng pondo, pagwaldas ng pondo na wala pong patutunguhan. Kaya nandito po kami ngayon. Pasensya na po kung rumagasa kami kagad nang walang pasintabi. Yan ang sinasabi ng tubig ng baha. Yan ang mensahe ng baha. Tama yan ang mensahe niya. Nasiya sa atin ng mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Ulitin ko nga po. Pakibaba mo pa. Tama ba na siyasatin, imbestigahan, ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Pero ang tanong lagi dito kasi na Sen, Malabnaw naman yung tanong na yan, Jay. Sino bang gumawa niyan? Hindi sa ganito lang po. Leading question naman yan, hindi ganun. Hindi sa ang punto lang po dito. Kasi sabi sa Kamara at mga dati yung kasamahan, wala naman kaming kinalaman sa implementation ng project. Hindi naman kami nakikialam diyan gaya nga ng isang representante na nagpaliwanag sa sa telebisyon kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose, privilege speech ni Senator Ping Lacson. Kami po, nag-submit lang ng mga proyekto, pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. Yun ho, kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Yun po ang paliwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, Kamo? Hindi ganitong gawin natin, Kamo. Opo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Diba? Okay. Huwag kang, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano isasagot nila. Di ba? Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista? Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paliwanag. Okay lang yun. Siyempre, gusto niyang papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao? Well, halimbawa. Ang importante rito, kung mapapaniwala mo yung tao, yun ang ano doon.
Yun ang importante ron. So, huwag ka munang magsasalita na sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Oho. Di ba? Opo. O, palagay mo na lang. Sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpak lahat yung nilista mong project. Oo nga, no? Bakit kung hindi pa ngayon hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang naglista ng project na yan? Dapat siya ang unang Wala ka bang nagrereklamo. moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat yan, iniukol mo sa constituents mo. Oo nga naman. Dapat siya ang unang magalit. Ikaw ang unang magalit. O kaya nga ang tanong ko, sige, katungkulan mong idepensa yung sarili mo nasa sayo. Opo. Sa labanan ngayon ng sa labanan ngayon ng mga ideya, sa palengke ng mga ideya, tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang bibili niyan eh. Alam niyo naman sa tayo. Yun sa usapang matino. May malayang naman tayo, pagpapahayag. At saka dito naman sa palatuntunan ito, nilahat natin, depende po ang ating mga Kahit tagapanood. na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mo, pilitin mong ibenta. Ang tanong ko sa'yo, bibiling kaya? Kasi halos lahat po ng... Kasi kung bilasa na yan, kung bilasa na yan, kahit ipamigay mo yun, hindi niya kukunin eh. Para kasi nakikinikinita ko na, Sen, na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga... Ganyan talagang magiging nasa tono Kamara nila. ng Representante. Yes po. Sige. Oho. Kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi kapag hindi Iisa ang tono dapat. Kapag hindi isang tono, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan eh. Choral ensemble, may rhythm eh. Opo. Sabay-sabay. May taga-kumpas dapat yan. May taga-kumpas. Ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ganun ho ba? Kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho niya, nagsubmit lang ng proyekto, pero sa specification niya, naglaan ng pondo ang NEP, wala na kami pakialam dyan kung mai-implement man yan o hindi. At sapagkat ang implementing agency naman yan ay ang DPWH. Lalo Kaya na nga kung po kung papalitan ganyan. ni Nelson yan, Nelson, palitan mo. Hindi, Tanong? leading question eh. Kailangan na bang isigaw ng mga may kinalamang opisyalis ng ng DPWH? Kailangan na bang ituro? Ganun. Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomalyang flood control projects? Yun, tama. Yan ang ano dyan. Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and Highways. Yan, tama. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun Ako po. meron akong sariling ano dyan eh. Kahulugan? DPWH. Okay. Dito pare, walang honest. Dito, pare, walang honest. O, di ba DPWH yun? Oo nga. O, yan ang sinasabi ko sa'yo. Baka meron na. Ha? Baka magkaroon na. Baka may magturo na, O, Sen. tingnan natin. Oo. Yan naman ang inaasahan ko eh. Ano siya? Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo. Ikaw ba papayag ka? Ikaw lang maipit dito? Hindi. Samantalang nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Kaya nag-umpisa lamang naman po eh. Sa konting ano ko po na... Maliit lang ang kita namin kumita dyan lang po ako. 5% lang ako dyan eh. Para po lumakad yung aking ano, di ba? Opo, Ako lang nagsimula. Kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. Bakit ngayon gigilitin na yung leg? Yung leg ko palang gigilitin. Hindi pala. Oo. Siya po ang may Ngayon, kasalanan. Bago gilitin ang leg mo, di ka pa pipiyak? Ito po. Yan, Ito po yung pumilit sa akin. O, pumiyak ka. Yan ang gusto kong ayan, mangyari. Sabi niya, Huwag mo sasabihin poponduhan walang daw niya mangyayari, eh. Poponduhan daw po niya. O, kahit ano pa sinabi niya, napaniwala ka niya. Basta magturo ka. Sen at Nelson, ang kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga construction, itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang, baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano pa man, at least, meron daw pong natatrabaho, Sen. Yun po ang balitang nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ano? Opo, dati daw po. Nagkukumahog. Dati daw po, 1, 2, 3 lang ang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na nagtatrabaho. 24 oras. Siguro nga. Oho. Pero, may tatago mo pa kaya yan? Hanggat may tatago siguro, Sen, gumagawa ko ng Meron paraan. siguro, pero yung pwede sigurong kumpunin. Pero yung mga nakuha na ng litrato, Oho. kamukha yung pinakikita nyo kanina. Oho, oho. Ha? Nai-record na.
Siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ganun ho ba? Di ba? Yun doon sa may parte ng Lucena, Quezon, Meron nga nakikiusap eh. Natatawa nga ako eh. Oho. Kung ano-ano yung pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako'y tatanungin nyo kasi po talagang kukumpunihin ko po eh. Gagawin pa. Ganun. Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako natatawa eh. Oo, sabi ko sa'yo. Kaya po namin kumpunihin talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, 24 oras ang trabaho sin eh. Pero, ito yung Nagkukumahog. okay, tatanggapin ko yan. Opo. Kapag ka wala ng baha. Kasi kung kinumpuno mo ito, ang dami rin naman ko. Hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Kaya kung kukumpunihin ninyo, magmilagro kayo. Binibigyan ko kayo ng 1 week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng 7 araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Ay, Oo. Pero paano natin ito babalansahin, Sen? Siyempre, alam niyo po, maraming maapektuhan ngayon. Na mga pagawain, baka iba dyan, huminto, o kaya naman, siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumastos ang gobyerno, para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung bang pag-imbestiga namin, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Baka ho kasi huminto yung mga pagawain at mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi kung ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumunoy. Bahala ka, lalo mong pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Opo. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Oho. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. May ongoing. Pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan na lang ang pinaggagawa mong ganyan eh. Wala rin namang ibubunga yan. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napakatibay ng ginawa mo. Opo. Jesus Marios, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang naggumawa ng tulay na wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba maraming picture na lumabas na ganyan, Nelson? Oo. Hindi mo dapat. Kamukha nung nangyari nung panahon ni Noe, di ba? Ayan, opo. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo ng daw sa bundok eh. Bakit ka magtatayo ng daw? Hindi naman nila alam kung paano mangyayari. Inutusan siya, dito ka gumawa. Oho. Oo. Sila, wala naman nag-utos sa kanila. Oho. Sila lang naman ay driven nung kanilang kaswitikan na makagawa ng Gusto pera. palitan ng malaki, Kahit saan na lang ilalagay. Oho. Nakalain gumawa ka ng revetment doon sa bundok para sa baha. Wala namang ilog doon. Kaya nga yung nakita mong initial na findings, Opo. hindi naman flood prone pero doon ka nag-concentrate. Ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Ay tingnan mo yung Albay. Albay 273. Hindi kasali yan. Tingnan mo yung Leyte. Leyte 262. Hindi rin kasama yan. Oho. Paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun ang sinasabi ko. Bulacan 668. Hindi, flood prone naman yan. Ayan, talaga. Oo. Metro Manila, flood prone. Pero walang nakalagay dyan. Wala rito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, ang tibay ng ginawa niya. Opo. Sinong dadaan dyan? Meron bang baha dyan? Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Oho. Baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan parang may pang-cover ang tao. Doon dadapa. Saan ka naman nakakita ang mga ganyan? Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road reblocking. Dahil wala nang mailatag na project, tapos na lahat eh. So kukut-kutin nila ito. Tsaka nila bubuhusan uli. Pasagin. Mga ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control lang muna. Oo. Di ba? Pero sinabayan kayo, Sen, ng TRICOM. Bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ganun po. Wala akong problema doon. Yun naman pala. At least, kasi sabi nila, di ba yung TRICOM parang TRICOM on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanilang magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuon TRICOM. Oho. So, yun pala. Sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun. Matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa Kamara de Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng
ano ito, ng La Union. La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbing miyembro ng House Quadcom noon pong 19th Congress ng pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano naman record ng Quadcom sa patas na pagdinig? Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po, due process of law ang gumana. Nako, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oho. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Kapag hindi naman iniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech nun. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. 10 taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman hindi naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Sapagkat yung mga walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga yung pag-iimbestiga eh. Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Yun lang nasa likod. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala o numalya. Opo, tama. So sisinuhin mo lang. Oho. Qualified naman yun eh. At mukhang dito, mukhang seryoso Pero din. kung tumitira na sila, ngayon pa lang, naglulundag na dinidepensahan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, Sen, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Secretary Amina Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano Ang DepDep, meron na rin po. Oo. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang ho nabunyag itong ganitong kalaking kontrobersya. Nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oho. Kasi ang dami nag-imbestiga ngayon. Saan? Mukhang lahat kayo gusto Hindi nga, imbestigahan. kaya nga suspect sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Nason, ang palagi mo, bakit ngayon lang sila? Parang iniisip kong mabuti. O nga, no? Bakit ngayon lang? Nagsimula na ang Blue Ribbon eh, di ba? Oho. O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi kaya? So, paano mong i-dispute? Oo nga po. Yun ang mahirap nila. Di ba? Halimbawa yung COA. Oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbestiga? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Anong i-audit mo pa ghost projects na nga eh. Ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oho. O kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng Certificate of Completion? Yan. Yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo. Yung bang, alimbawa, di ba, may project. Oo. Na-report mo, completed. Oo. Doon, di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang tinalaga sa mga project, merong COA yan eh. May COA. Nakita mo sa bawat project, merong merong DPWH. may DPWH na na billboard. Meron din billboard ang COA. Aha. Oh, sino yung pumirma na COA? Na-completed Sino yung district engineer? Oho. Sino yung provincial director? Oho. Hanggang kailan naabot to? Sa USEC ba? Hanggang USEC o pirma? O nakakolekta kayo? Oho. Nakakolekta kayo? X amount of money. Wala palang project. Ayun. Oh, Ano ang imbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin dyan? Wala. Ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Kaya, well,
Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod niyan. Oho. Sa gusto nyo, sa ayaw nyo at sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So tamang-tama Initial lang yung sinabi niya, Bulacan pa lang. Oo nga po. ng Bulacan Pangulo. pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Naku, Nueva Ecija. Paano yung Bicol? Oho, yan. Paano yung Mindoro? Yan, nako. Yung Romblon pa, Sen, nako. Romblon daw, parang ilan din na... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon. Kasi tahimik daw yung Romblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga sino-sino. Maraming Totoo project. naman yun eh. Ganun ho ba? Wala man nakikita. Yung unang punta ko doon, Opo. naghahanap ako ng mall. Oo, sa Romblon, oho. Wala. O sige, wala akong makitang mall. Opo. Wala bang tindahan dito? Wala talaga akong makita eh. Oho. Tahimik. Tahimik daw po Supermarket. kasi Romblon, no? Dahil lang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kung Budoy Madrona, oo. Dinaanan ko, puro bundok. Oho. Ayan, puro puno. Oh. Puro kulisa pa nga ang sumalubong sa akin. Tahimik. Paano mo iisipin na mayroong magko-complain doon? Di ba? Ayun. Kaya pala sabi ng suki-suki. Ang problema daw po, yung mga kontraktor ng taga-Romblon, hindi maibigay sa kanila. Hindi sa mga laki ng- taga-Romblon. Hindi taga-Romblon ang... Ang may project doon. Ang gumagawa may mga project na, pero hindi taga-Romblon ang gumagawa ng proyekto. Yun nga. Sa paano yung district engineer siguro humiram na naman kay Ayun. Kay Nelson. Kay Ibang Nelson. kumpanya. pamisa-misa si Jen. Ayan, ang bilis, ang gagawa siya. Ang suki daw po doon sa Romblon, sa mga taga-Bicol. Yun daw. Kasi ang Romblon, Opo. malapit sa Mindoro yun di ba? Nagkalat ang mga sa Mindoro Tabi-tabi ata yung Isip-isipin mo. Mimaropa na yun, ha? Oo. Kalasan, ano daw po ang inyong reaction? Kasi sabi ni COA, former COA Commissioner, Heidi Mendoza, Yan. mukhang hindi daw effective kung magpatupad ng pre-audit sa mga government projects. Bakit daw? Ano ba yung paliwanag niya? Yun lang ang kanyang, naging komento dun sa panukala na magkaroon ng pre-audit sa mga proyekto Oo ng nga, gobyerno. ano daw nga ang dahilan bakit hindi effective? Ang sabi niya, mas lalo daw lalala ang corruption kasi yung magpe-pre-audit, magkakalaga, sa pre-audit pa lang may lagayan Yun na ang kagad. kanyang worry. Dahil inaamin niya talagang May lagay. kurap talaga yung COA. Ayun nga. Pinatutunayan lang talagang walang mapagtitiwalaan sa COA. Oho. Wala na akong masasabi sa kanila kung pipilitin nila yung argumento na yun. Ayun. Oho. Di palitan nyo lahat yung mga miyembro ng COA. Oho. Kung kinakailangan maghanap kayo ng mga taong may pakpak, siyang ilagay nyo dyan. Mga anghel po yun. Mga anghel, kung gano'n ang argumento niya. Oho. Inaamin niya lang na marami, kung hindi man lahat. Isip-isip, gagawin mong argumento yung gano'n. Oho. Kaya ka nga nilagay dyan, ikaw ang bantay, sasabihin mo ngayon, mas lalo magiging corrupt. Anong inamin niya? May Talagang corruption. maraming corrupt dyan. Yun. Hindi ko tatanggapin. Oho. Sorry na lang kung nakikinig ka, Former COA Commissioner. former COA Commissioner. Hindi ko Mendoza. tatanggapin yung ganyang klaseng katwiran. Ayan.